Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang landasin sa buhay na tinatahak. Tulad ng ibong malaya, isinilang kang may mga pakpak upang maglakbay at tuklasin ang mundo mula sa himpapawid. At ano pa nga ba ang pinakamimithing pangarap na maaari mong ialay para sa bayan mo? Tulad din ng ibong malaya, mas matinding kapayapaan ang nasihatid ng bawat himig ng isang musikero gamit ang kanyang gitara bilang sandatang bumubuhay sa halip na pumuksa, at mga nota bilang bala na hindi lang tumatago sa puso ngunit patuloy na nananahan. Sa paanong paraan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong isinilang sa pusod ng digmaan, lumaki sa gitna ng karahasan at buhay na naging saksi sa maligalig na mundo. Ngunit minsan ang pinatunayang hindi lang sandata ang daan patungo sa pagkakasundo, kundi ang buhayin sa dibdib ng bawat isa ang pagiging makabayan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Cesar Banyares Jr. at ng Bandang Asin, o yung tinaguriang Bayani ng Kapaligiran. Sa ulap na lang tayo magkantahan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cesar Banyares Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Saro. Siya ay isinilang noong 17 ng Agosto taong 1955 at tubong koronadal sa Timog Cotabato. Mulat sa kahirapan at kaguluhan at sa nakaambang pagkawasak ng kalikasan ang kabataan ni Saro kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Nag-aral siya sa Notre Dame of Marble for Boys at sa simula pa lang, isa na ang pangarap ni Saro ang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang bayan na kung ating babalikan noong mga panahong yun ay punong-puno ng kaguluhan sa Timog Cotabato. Ang nais niya ay ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Taong 1972, sa edad na 17 anyos lamang, nang umalis siya sa kanyang bayan nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Nang magpasyang makipagsapalaran si Saro sa Maynila upang sunduin ang kanyang mga pangarap. Nagtrabaho siya sa Maynila at nagkaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng architecture sa University of Santo Tomas. Huling bahagi ng taon 1970